Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay itong si Senator Ronald Bato the Puncher de la Rosa at si Harry Roque. Mukhang itong mga to talagang gustong-gusto nila ang balita sa kanila, no? Itong si Bato nag-iingay kasi good or bad publicity is still publicity, no? Re-electionist po ito, kaya kailangan yun, tumahol na po yung manok. May hawak akong manok chicken, no? Na mapansin siya, maging visible siya, matunog ang pangalan niya. Kasi sabi nga natin, bad or good, uki. Ito namang isang uki sa oblo, booking na booking po. Ngayon, mukhang tinira niya po ng husto ang mga kakampings. At nako, mukhang yung kanyang esposa, mukhang alanganin din po. Ano ba yan, Roque? Ikaw ba'y tatakbo ng presidente sa 2025? Presidente ng oblo. Kulang sila dun sa organizational chart nila dun sa oblo. Kulang sila ng legal counsel. Baka naman, pwede mong ipahiram, no? Magkaroon ka na lang ng retainer. Retainer's fee. Okay, so yung pong dalawa ang ating bibigyan ng opinion at reaction. Kasi nga itong si Senator The Puncher nag-iiyak, no? May malaki po siyang tampo. At sinabihan niyang ganito ang Pangulo. Mukhang short of saying, tinraidor ako ng Pangulo. Walang isang salita ang Pangulong BBM. Ayun, kasi base po yan sa balitang babasahin natin. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. Kanina po sa ating live stream, nagpa-super chat o super thanks po, hindi super thanks, super sticker si Ate Beth M at si Miss Ines Galsote, no? Yung kanya pong husband ay nandiyan po sa San Bernardino, California, na si Mr. Robert Ramos. Okay? San Bernardino, kapitbahay lang po yan. Kapitbahay ng Riverside, malapit sa Palm Spring. Lugar ng mga rich. Okay, ganun din po. Shout out sa lahat ng mga nakakasama natin sa live chat box ng ating video premiere at ng ating live stream. Hindi ko na po kayo isa-isahin, pero maraming salamat po sa inyong lahat. And may God bless us all. No? Ipagdasal po natin na lagi pong i-bless, no, at ingatan ng ating bansang Pilipinas mula sa mga hayop at mga demonyong Duterte at Kibuloy, at sana lagi pong ingatan ng Panginoon ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Okay? So unahin natin mga kababayan, mag-background dito tayo kay Senator Bato, kasi po in-interview yan sa isang radio show, no? Dinownload ko yung, pero ang haba po 16 minutes. No, ayaw ko naman mabore kayo. So, ito na lang po, pinick up na ng mga stream media, no? Pero bago natin basahin sa inyo yung isang article o headline sa Manila Bulletin, i-background muna natin. No, ito naisama na natin tong mga quote card na ito from Impact Leadership, no? Nung July 29, sabi lang diyan ni Solicitor General Menandro Guevara on the ICC request for interview 5 individuals regarding Digong's bloody war on drugs. Yung 5 individuals na pakita na natin sa inyo, si Bato, si Karamat, si Eliazar Mata, si Albayalde, saka yung isa yung nasa National Police Commission. 5 sila. Ang sabi lang dyan, kasi nagre-request ang ICC na ma-interview itong mga to. Sa aking opinion, just for the courtesy sa ating bansa, sa ating gobyerno. Hindi naman biglang lang papasok, bilang walang pasubali, no?
nag-interview ka, no? Ang sabi po ni Menandro Guevara, yes, there is a communication. There is a request from the ICC, no? Nanghihingi sila just a courtesy. Ano ang sabi dito? All that we're saying is the government will not be involved. No, we will not get in the way. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself, directly talking to these people. Ibig sabihin, hindi kami makiki-cooperate sa inyo. Ayan pa rin po yung stand ng Pangulo. From the very beginning, kung nasusundan nyo yung sinabi ng Pangulo, no, nagalit na nga siya for the 100 times. I will say this again, sabi niya sa isang interview. Wala silang jurisdiction. The government will not cooperate with them. The police will not cooperate with them. The NBI will not cooperate with them, or any agency of the government that they wanna talk to, those agency will not talk to them. Ganon din po yung sinasabi dito ni Menandro Guevara. The government will not be involved, no? Pero hindi kami hahadlang sa gusto niya. Bakit? Ano kami? Manunupil. 'Di ba? Ibig sabihin, sige, gawin ninyo. We will not get in the way. Pero hindi kami makiki-cooperate sa inyo. We will not talk to these people. Sila ba to? Yung 5 na yan, hoy, makikooperate kayo. I will not tell this agency, the likes of DOJ, the DILG, hey, tulungan nyo sila. Wala eh. No? Hindi makikikooperate because of jurisdiction. Oh, tanda mo yan ba to, ha? Okay? Now, tungkol naman po sa Interpol. Oh, wala na tayo sa ICC. Lumabas dyan si Digong kasi to protect himself from his killings. Yun eh. Yun yung talagang iniwasan ni Digong na masakop siya ng ICC. Pero anong sabi ng Supreme Court? ICC has jurisdiction within that time frame na nangyari yung krimen, na nangyari yung EJK. Kaya may pananagutan ka. Pero itong mga Duterte minions, wala. Hindi nila naintindihan yung Rome Statute. Maski na, sige, ha? I-argue ng magaling nilang lawyer na kampo ni Duterte. I-rebat nyo yung sinabi ng Supreme Court. Makipagtalo kayo sa Supreme Court, sa mga Supreme Court justices. Tingnan natin kung hindi kayo masoplak. Bakit walang nagre-rebat? Walang rebuttal. Ha? Ang mga Duterte na mga abogado, yung mga abogadong kampi kay Duterte, sila Panelo, bakit hindi nila i-rebat yan? Bakit si Roque hindi niya i-rebat? Si Trixie Cruz Angeles, lahat ng mga kupal na abogado nila, hindi nila i-rebat yung sinabi, ha? Yung statement ng Supreme Court natin. Kasi mayayari sila eh. Alam nila. Mismong Supreme Court na, the highest court of the land, ang nagsabi. Pero ang Pangulo, ang hindi ko lang maintindihan sa Pangulo, bakit niya pa rin sinishield itong mga Duterte doon sa sinabi ng Supreme Court? Kung susundin lang ng Pangulo yun eh, o sige, meron pala naman jurisdiction within that time frame, so let it be. Diba? Kaso nga, he is shielding them. Pinoprotektahan pa rin sila kasi they are Filipino citizen. Diba? Still, nandun pa rin sila, yung karapatan nila nandun sa saligang batas. Pero the highest court of the land already spoken. Pero ang ginagawa nitong mga Duterte na ito, hindi man lang nila ma-reciprocate yung ginagawa ng Pangulo sa kanila. Kung totohanin lang, kung maaari lang, pwede natin i-chastise ang Pangulo dyan. Kasi naglabas na ng statement ng Supreme Court, bakit hindi natin sundin yon? Sabi natin, sumunod tayo sa pinag-uutos ng batas. Di ba Supreme Court yan? Pero ano sinasabi ng Pangulo? Naninindigan siya. Walang jurisdiction. Pero itong mga hayop na Duterte minions, gamit na gamit nila yung sinabi ng Pangulo na yon. Pero, kung balahurain nila ang Pangulo, kung gaguhin nila na yung taong punoprotekta doon sa amo nila, ay wagas. Diba? Mga hayop lang. Pagdating naman sa Interpol,
Hindi po tayo umalis sa Interpol o yung International Police Agency na yan. Nandiyan pa rin tayo, member state tayo dyan. We have to abide kung ano man po ang ipag-utos ng Interpol. Nakinabang nga tayo sa Interpol nung hinuli si Tevez sa Timor-Leste. O di ba? Mga gunggong pala kayo eh. Ang sabi lang ni Rimulya, if a problem arises, ang ICC will bring it to Interpol. Ayun. Interpol lang gagamitin para makita kung nasaan tong mga to at kausapin. Nasaang lugar sila. We are members of Interpol and we do not block any movement of Interpol unless a policy contradicts our international commitments. O wala naman pala tayong policy na kumokontra doon sa ating responsibilidad bilang isang miyembro sa Interpol. The future issue at hand now is that if a warrant of arrest is issued, it's Interpol's job to serve it. And we have a duty to Interpol. O malinaw? O yung mga abogado na naman dyan ng mga Dutertes, how will you explain this? Ano ba ang sabi ni Roque? Walang pulis ang Interpol. Wala nga. Bakit nga kasi tinawag na international police? The word international. Diba? Yung mga police international, bakit? Doon sa bansa eh. Kung nandoon ka sa bansa nila, natsyempohan ka, yung mga pulis nila, o di ba international yun? Yung sa atin, ang tanong, no? We are bound by our duties because we are a member of the Interpol. Pag sinabi ng Interpol na sa red notice na yan, ano gagawin mo? Ano gagawin ng leader ng bansa? It depende. Diba? Ano pa ang sabi ni Rimulya? And we have a duty to Interpol. We are not in the business of blocking Interpol's job, which is to fight international crime. O ngayon, kung magpadala ang Interpol ng ibang mga pulis, hindi yung ating local police or NBI, pipigilan ba ni Rimulya? Since sabihin lang, ayaw makipag-cooperate ng mga pulis o NBI. O anong gagawin ng Interpol to serve that warrant? Maybe lang sa akin lang. O baka magpadala na lang dyan ng mga ibang pulis. Di ba? Si Roque ang lakas manakot eh. Tinatakot niya ng ikukulong, ganyan. Huwag ka manakot. Let the hand of justice roll. Pabayaan nyo wala pa nga, nananakot ka na eh. Diba? Anong dyan sa dyan ng Supreme Court o kayo dyan IBP? Tama ba ang ginagawa ni Roque? Tinatakot niya ang mga kapulisan, ang otoridad? Gago ka pala eh. Diba? Wala tayong business of blocking it. Nasa Interpol tayo. It is our duty. We are bound by our duty as a member of Interpol. Sa ICC, wala na tayo. Yan ang problema. Di ba? Kaya nga sabi ni Pangulong BBM, hindi. Kung gusto nila, turista. Ano sabi ni Menandro Guevara? Bahala siya. Mag-interview siya. Di ba? Hindi namin siya haharangin. Mag-interview siya. Pero wala kaming may ibibigay na tulong sa kanya. Security, bahala siya. Magdala siya ng sarili niya security. Hindi namin siya tutulungan. Ngayon, nung nalaman ni Bato yan, mga kababayan, eto na. Sa headline po ng Manila Bulletin, I feel betrayed. Bato laments developments of ICC's probe on drug war. Mare mo, nag-iiyak na naman siya. Laments eh. The word laments. Diba? Nag-iiyak. No? Naglilintaya na naman ang moko. Yung bihira naman. Grabe Diba? Ano ba ibig sabihin ng lament? A passionate expression of grief and sorrow. How do you show a passionate feeling of grief or sorrow? Di ba iiyak ka? Isa kang drama artist na kung saan kailangan tumulo ang iyong luha. Ganun po yan, you are very passionate. Di ba? Pag sinabing you are lamenting, atibay yun.
Meaning you are very sorrowful. Hindi mo mapigilang lumuha. Yung po yan si Bato. Akala naman ng Manila Bulletin, di namin kayo makukuha. Ha? Bato laments. Bato feels sorrowful on the developments of ICC's probe on drug war. He felt betrayed. Ayun. Bakit? Kasi nga, sabi ng Pangulo, hindi namin sila tutulungan. Hindi kami makikipag-cooperate. Pero, ang interpretation ni Bato sa sinabi ni Guevara at ni Remulla ay papapasukin, makikipagtulungan. Hindi muna niya dinigest. Kulang sa pag-intindi sa context. Baka ang nabasa niya ay yung mga bold letters dito, yung mga naka-highlight tulad nitong kay Minandro. No, will not get in the way. Oh, the ICC prosecutor can do that voluntarily by himself, directly talking to these people. Pero hindi niya nabasa yung fine print. That's the problem eh. Para mo makuha yung konteksto ng sinabi na ito, kailangan balikan mo yung simula para makuha mo, magets mo. Eh di, hindi kulang eh. Hindi niya binasa ng buo eh. Ano nabasa natin dito bago sinabi ni Menandro Guevara itong mga binold or hinighlight ng impact leadership? All that we're saying is the government will not be involved. Di ba? Yun din yun. Kumbaga, that is synonymous to what the President is saying na we will not cooperate. There is a jurisdiction problem. Kung gusto nila, mag-tourist sila. Pwede silang pumasok sa bansa, pero tourist. Ganon din yon. Hindi namin sila papabayaan, hindi namin sila ibablock o pipigilang pumasok sa bansa. We will not get in their way. Diba? Pero ang gobyernong ito, ang gobyerno ni Pangulong Marcos ay hindi mai-involve, hindi makikikooperate. They are on their own volition. Bahala sila. Eh yung po yan eh. Diba? Eh ang ibang interpretation ni Bato. Sabi niya, I felt betrayed. No? Tinraidor daw siya ng Pangulo. Paano ka tinraidor ng Pangulo? Paano? Ha? Ito po. Ang sabi niya dito, ha? Ito, kinikwento niya, ha? I feel betrayed. Tama ba to? I feel betrayed. Hindi ba past tense na lang dapat ito? Pag ganun ang nagiging polisiya ng ating gobyerno, I feel betrayed as Filipino. I feel betrayed by my government kapag ganun ang polisiya nila. O ano yung polisiya nila? Ha? Di ba? Ano yung polisiya? Ano ba yung polisiya? Bato na sinasabi mo. Sinabi ba? Ha? Sinabi ba na makikikooperate? O ito sinasabi niya, oh. De La Rosa was referring to the ICC's recent move as well as the pronouncement from government officials despite President Marcos and the third stand that the ICC has no jurisdiction in the country. Ha? According to Solicitor General. Nag-keynote pa dito. Oh. Request lang naman eh. Dito, mga kababayan, putol eh. Yung binalita eh. Kulang din sa konteksto ito. Ang sinabi lang dito, keynote yung sinabi ni Menandro Guevara na hindi pipigilan ng gobyerno yung prosecutor ng ICC na mag-interview. Di ba? Sabi dun sa impact leadership, no, we will not get in the way. Ang hindi sinabi, all that we're saying is the government will not be involved. Di ba? Tulad na sinasabi ko, it is synonymous doon sa sinabi ng Pangulo na still, undeterred pa rin ang Pangulo. Si mismong Pangulo na ba ang nagsabi? Sinabi niya na ba? Eh si OSG lang yan eh. Ano ba sinabi ng OSG? Sige, makikipagtulungan na kami. Sige, aalalayan pa namin sila. Sige, sasabihin na namin kila Bato, kila Albayalde, makipagtulungan na kayo. Wala naman sinabing ganun ng OSG. Di ba? Ang sinabi lang, the government will not be involved. Okay, hindi namin sila haharangan. Eh, ang sabi ng Pangulo, sige, pasok kayo, turista lang. O, di ba? Anong masama doon? Ano ang mali sa konteksto ng sinabi ni OSG? Ang ano lang sa'yo ba to, kasi stress ka na, umiikot na ang tumbong mo, no? Na misinterpret mo na, hindi mo na naintindihan yung konteksto ng sinabi ng OSG
Now, you are giving it as a tantamount na pumapayag na ang Pangulo na papasukin at mag-imbestigang ICC. Tanga ka. Hindi mo naintindihan. Takot na takot ka pala eh. Di ba? Eto mga kababayan, sa takot naman niya pala, eh, gagawa rin naman pala siya ng ganito. Tingnan nyo ha. O eto pa, no? Nagpa-saring-saring pa siya. Wala kaming control dyan. O sinong wala kami? Sino yung kami? Yung kayong 5? Bakit? Kailangan nyo bang kontrolin? Pag kayong nakaupo, kayong kokontrol, ano kayo? Diktador. Sila man nasa gobyerno ngayon. Kung ano talaga gusto nila, kung labang bawi man sila, kung yan ang policy nila, labang bawi, so be it. Wala man kami ang magawa dahil sila man nandiyan sa Malacanang. Hindi naman kami, o paulit-ulit ka na lang, kupal ka pala. Sino naglabang bawi? Paano naging labang bawi? Kayo nga mga kababayan, paki-explain nga. Paano naging labang bawi? Doon ba sa sinabi ni Menandro Guevara, mayroon ka bang nabanggit na makikipagtulungan ng gobyerno? Malinaw na malinaw po. Ang gobyerno ay hindi makikialam. Hindi kami mai-involve dyan. Bayaan nyo silang pumasok. Bayaan yung gusto nyo, gawin niya ang gusto niya. Bahala siya. Pero kami, hindi kami makikipagtulungan. O ano? Asan na doon ang labang bawi? Eh yung kay Rimulya, Interpol po ang pinag-uusapan, hindi ICC. Ha? Kasi member tayo ng Interpol. We are bound by our duties to that body. Anong gusto mo? Kontrolin na lang natin, maging diktador ang Pangulo. Eh hinahanap kayo eh, nasa red notice kayo, nasa blue notice kayo, whatever notice pa eh. 'Di ba? Ang gusto nyo kasi protektahan kayo ng gobyernong ito, pero kayo naman, ha? Pang sarili. Protektahan nyo ako, Pilipino ako. Tapos bababuyin nyo yung taong pumoprotekta sa inyo, ang mga pulis, ang mga nasa otoridad. Ano kayo? Palalo, spoiled brat. Kayo ang mga diktador, 'di ba? Tanga-tanga. Ito naman ang sabi niya. Kung makikipag-communicate sila sa akin, yung ICC, walang problema, gusto nila interview, you can interview me anytime. Mag-interview lang sila. Pero it doesn't mean na yumuyo ko ako sa kanilang jurisdiction over us. Kung gusto nilang mag-usap, sag-usap yung tanong nila, pero it doesn't mean nire-recognize sa kanilang jurisdiction. Ayun naman pala eh. Payag ka naman palang ma-interview para lang malinawan kung ano yung mga dapat tanungin. O, ayaw mo ba nun? Eh, mamaya maklear up pa yung pangalan mo. So, stress-free ka na. Eh, ito eh, lalo mo lang binibigyan ng stress ang sarili mo. Papayag ka rin naman palang ma-interview. Dami po pang ngaw-ngaw. Naninisi ka pa. May lintaya ka pa. Eh, ano ka? Eh, di, nag-iingay lang kasi, ano siya eh, re-electionist. Ito pa sabi niya, despite these developments and pronouncement, De La Rosa said that he remains unbothered because he trusts the President. Hindi ako nababother dahil naniniwala ako sa ating Pangulo. Pangulo na natin nagsabi na hindi siya hindi siya o ayun naman pala. Eh bakit meron ka pang I feel betrayed? O di ba? Ano ba talaga? Bakit ka pa nagsalita ng ganito na parang pinatatamaan mong Pangulo na binitray ka niya, tinraidor ka niya? Di ba, mga kababayan? Eh, yung mga tanga-tanga na hindi naintindihan itong pinanggagalingan ng gobyerno, itong pinanggagalingan ni Bato, pag hindi nyo yan pinagsama-sama at inintindi nyo, ang kukunin nyo na lang ay yung negatibo. Sasabihin na lang, ay, traidor ang Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko na sa inyo, traidor yan. Kaya nga nag-resign si Sara dahil hindi tunupad yung pinag-usapan nila. Really? Saan nag-traidor ang Pangulo? Kung tinraidor niya si Sara, ano doon? Ba't hindi magsalita si Tamilmil? Bakit naninatiling Tamilmil si Sara? Kasi bakit? Alam niya, hindi siya tinraidor ng Pangulo. Bagkus sila ang nagtraidor sa Pangulo. Kung tinraidor sila ng Pangulo, dapat ilabas niya para malaman natin. Para kung totoong nagtraidor ang Pangulong Marcos sa kanya, di kastiguhin natin ng Pangulong Marcos. Wala po eh. Nananatili siyang tahimik, hindi daw natupad yung pinag-usapan. Ano napag-usapan ninyo? Care to share? Wala eh. Hanggat wala kayong nilalabas kung paano kayo tinraidor ng Pangulong Bongbong Marcos, mahirap kayong paniwalaan. Ikaw din ba to? Ikaw na rin ang naglabang bawi. You feel betrayed. Pero you still trust the President? Why do you have to say you feel betrayed? Because of those two? Those two ng mga tao, si OSG saka si DOJ-SEC? May punto naman.
May punto rin si Remulla. We are a member state of that organization, the International Police. We are bound by our duties. Now, it depends still on the executive department na yung chief executive, si Pangulo. Nasa kanya pa rin yan. Pangulo, walang sinasabi, Nabisit na sa inyo, Di ba? Di ba kinakaramdam ng kagaguhan? Hindi ba kinakaramdam ng kahihiyan nang sinabi niya, I'm gonna say this for 100 times. That's an interjection ba to? Interjection na siya ay naaasar na sa inyo because you guys are hard-headed, because you guys are selfish, ang gusto nyo lang kayo. Di ba? O alam namin, Filipino citizen kayo. You are bounded and protected by our Constitution. Pero pag meron na kayong nagawang mali, you violated such provisions in the Constitution, kailangan managot din kayo. And we are also bounded by the international organization that we are member in. Hindi naman lahat kayo. Diba? Kailangan din nating i-honor yung mga patakaran at batas na kung saan tayo ay member ng international organization. Ayaw mo kasi magtiwala sa Pangulo, yan ang hirap sa inyo Bakit? Kasi may bias kayo. Ang gusto nyo is yung, ano ang tawag doon, yung siguradong-sigurado. Kaya nga gusto nyong pabagsakin ng Pangulong Bongbong Marcos kasi talagang pag naupo si Tamilmil, itong mga to wala. Another 6 years of whitewashing. Wala yan. Lahat ng sumisira sa kanila ngayon, may kalalagyan. Yung po yan. Tanga-tanga naglilintaya Sinasabi niya, hindi ako nababader. Bakit ka magsalita ng I feel betrayed? Did you ever think yung sinabi mong yan bago mo ibuno ka? Gago ka pala Sinira mo muna ang Pangulo bago mo pinraise? Diba? Gago. Dapat ang sinabi mo, ako po ay still trusting the President kasi sinabi niya na po sa akin yan at ayaw ko na pong ulit-ulitin. Alam ko naman kung saan nanggagaling ang Pangulo. As long as na siya na mismo nagsalita na ganito, then yun na lang ang sasabihin ko. Nagbago ang stance niya. Once na nagbuka na siya ng bibig about that, hindi Yung sinabi ni Guevara, the same. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, synonymous. Magkahalintulad, parallel. Iniba lang ang statement. Pero if the way you will just analyze it is purely the same. 'Di ba? Parang sinabi ano pa ang mga synonyms ng beautiful. 'Di ba? Ganun lang. Ikaw ba to binuka mo muna yung nararamdaman I feel betrayed. Nagtatampo. Ang hilig magtampo nitong mga Duterte minions na ito. No? Palibasa, yung inyong Tamilmil na Vice President, matampuhin, childish. Ikaw din, childish. Putang ina naman, mga kababayan, Lahat na lang kasalanan ng Presidente. Gali, Diba? Si Menandro Guevara, alter ego ng Presidente. Kasi cabinet member. Si Remulla, alter ego ng Presidente. Tama naman. Lawyer naman si Remulla. Tama naman statement niya. Anong mali doon? Sige nga, magbigay nga kayo ng isang statement doon o salita ni Remulla na mali. Doon sa sinabi ni Guevara may mali. Wala. Sa aking opinion, wala, mga kababayan. Ang mali dito, nagbigay kaagad ng negative statement si Bato. Kasi pang sarili, umiikot ang tumbong, tuliro na yan, stress na stress. Tapos sasabihin niya sa dulo, after all those bruhaha, na kinakastigo niya pa ang Malacanang, bruhaha, bruhahu, no? Sabi niya, hindi ako nababader. Yun na lang, I feel betrayed, you are bothered. Come on, dude. Ito ba yung PMA year? Sayang. Hindi daw siya bothered. Come on, dude. Diba? Nakakagago. Biruin mo yan. Nakakagago lang. Diba? Mga buwisit. Diba, Elora? Nakakagago ang mga hinayupak. Labas na pa to yan kay Bato. Kayo, ano masasabi nyo kay Bato? Diba? Ako, sabi ko, mukhang stress na to. Kasi hindi niya alam sinasabi niya Hindi niya muna intindihin maigi yung sinabi ni OSG at itong si DOJ. Intindihin muna. Tapos,
Pag talagang nagbago ang statement ng Pangulo, mismong si Commander-in-Chief na, and then, say your piece. Di ba? At the same time, kasi kailangan niya yung publicity. Publicity stunt lang yan. Para at least, matunog ang pangalan ko kasi wala ako sa survey eh. Di ba, RN 2 cents? Oh, okay. So, ay kayo, ano ang take ninyo? Ako, ang take ko, stress na stress siya. She doesn't know what she's saying. Basa-basa muna, intindi ng konteksto. Bago ibuka ang bibig. Di ba, mga kababayan? Oh. Ay, ang hirap eh. Binubuka muna kasi ang bibig bago kakaasar oh. Ay, visit. Ay, ewan ko mga kababayan. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. No? Okay? So, eto po tayo mga kababayan. Punta naman tayo kay Harry Roque. Marami po ito mga kababayan. No? Yung kakamping, si Hontiveros, at yung kanyang asawa. Maingay din to si Harry Roque. Pero alam nyo, napanood ko po, no? Dun sa post ng kasamahan natin na warrior din para sa ating Marcos administration, yung 10-minute video nung abogada na lawyer na taga Batangas ba yun? Kalimutan ko na yung pangalan ni Madam eh. Representative po. Representative. Tinanong siya, di siya makapalag eh. Kung sa Senado, kinaya-kaya niya si Sherwin Gatchalian, si Risa Hontiveros, pero pagdating po sa lower house, ay matitinik ang ating mga congresswoman at congressman. Saludo po mga sir and madam. Tameme si Harry Roque nung kaharap niya mga abogado eh. Si Risa Hontiveros din naman abogado, kulang siya sa follow-up eh. Si Sherwin Gatchalian, I don't know if he's a lawyer. Pero pagdating sa lower house, pinasukan siya ng mga abogado o parang naging korte po. Kulang na lang yung judge. Ang ganda mga kababayan, di po nakapalag si Harry Roque. Talagang huling-huli siya na siya ay, huling-huli ko ikaw, hindi makasigaw. Oh. At very respectful pa siya. Hindi siya sumasabat hanggat hindi siya nire-recognize nung si Mr. Chair, si gwapong-gwapong Dam Fernandez, nakamukha ko. Kung biro lang, lamang ka po ng isang daang paligo. Ano lang yun, kayo naman mga kababayan, pampalubag loob naman kayo naman. Hindi na kayo mabiro eh. Kayo naman, hindi na mabiro, no? Ay, ewan ko sa inyo, no? Eto po tayo, nako, nawala yung ating mga nawala po eh. No, natanggal. Grabe naman ito, bakit tinanggal? Oh, asan na? Teka lang, hanapin natin. Oh, eto na po mga kababayan, 3 quote card ito saka isang article. So, unahin muna natin kasi ang pinag-aawayan dito, mga kababayan, ay ito pong numero, no? Yung mga bilang ng mga security escort ng inyong magaling na tamilmil na BP, si Bukeke, no? Kasi si Barry Gutierrez nagbigay po ng kanyang 2 cents. Hindi po si RN 2 cents yun. Ang sabi lang nila, ayan po, quote card ulit ito ng Impact Leadership. Maraming salamat po. Si Duterte daw ay nag-start ng 433. Over 4 times that of BP Leni who only have 108 in 2016. 433 less 75 is equal to 350. In contrast, highlighted na naman ito. In contrast, BP Leni's detail was reduced to just 83 by 2020. We never made an issue of it. No open letter. No tantrum. No drama. Ayan Roque, wala naman pala. So, bakit ang iyong BP Tamilmil ay nag-iingay, nagtatantrum, na kung saan ang ginawa ninyo, na kung saan ang ginawa ninyo binira si Leni.
Pero si Tamil Mill nagyabang. Yan ha, mga kababayan, ito binabakanon lang natin ha. Di ba dun sa open letter niya kay Marbil, anong sabi niya? Uulitin ko. Ha? Kaya kong magtrabaho maski na wala akong security escort. Kaya niya pala eh. Eh ang tanong, bakit ka pa nag-create ng BPSPG? Ito paulit-ulit na lang ito para po tayong basang engot dito. 'Di ba? Oh. Ngayon, babalik niya daw yung 75. Nagmamayabang pa. No? Talagang makapalang muka. Hindi lang makapalang muka, makapal talaga siya. 'Di ba? Pero mo sa letter mo, hindi mo naman pala kailangan makakapagtrabaho ka ng maayos. Eh bakit ka nag-open letter? Bakit ka naninira ng tao? Bakit mo kinakastigo? Bakit mo binastos, binananghiya yung PNP chief? Tapos sasabihin mo lang, nandun po sa first page eh. Uulitin ko, sabi niya, kaya kong magtrabaho maski na wala akong security. O tapos ngayon eh, ngaw-ngaw ka, nag-iiyak ka dyan, naglalament ka dyan. No? Sabi nung mga kalyado niya, lalo na si Aimee, ibalik nyo yan! Sino ba yung Marbil na yan? Di ko kilala yan. Sabi naman ni Bato, nananawagan ako sa mga retired AFP, PMP. Yun daw sabi ni Jason sa 10 milyong OFW magko-contribute daw sa kanyang security. Si Robin naman nananawagan sa mga rebel returnee, mga gago ano. Tapos sasabihin lang pala nung amo nila, hindi ko kailangan ang security. Makakapagtrabaho naman ako. Yun pala eh. Di ibalik na, tanggalin na yung BPSPG na yan. Diba? Ibalik nyo na. Kumuha na lang kayo sa PSG. Bigyan nyo lang ng 20 yan. O 5. Kaya niya naman pala eh. Nang walang security, matapang. Tapos ang sabi ngayon dito, sabi ni Aimee, hinahanting daw siya ng MPA. Biglang gumanon, hinahanting daw siya ng MPA. Mga walang iya talaga, no? Ito ang sabi ni Roque. Na unang-una, sabi niya, people say that during Lenny's time, her security detail was not this large. That's natural. Because what did si Lenny, do? She was just a decoration in the cabinet. Roque. Ibig ba sabihin yung Office of the Vice President website? Bagong gawa lang yon. Tingnan nyo mga kababayan kung wala palang trabaho si Lenny, si Mama Lenlen ninyo, okay? Tingnan natin mga kababayan kung kailan na-create to. Okay, of the Philippines. Ayan, offsite nila, OBP website. Verifying I'm not a hindi robot ako, AI ako. RN2 Sense AI ako. Kailan ba na-create ito? Ito, history. Ayan, ang history. Ayan. Ay, hindi pala ito, iba pala. Hindi, ang gusto kong malaman, kailan na-create itong website na ito? Ano ang nilagay dito? Putang ina. Halimbawa sabihin nyo na, ginawa itong website bago pa si Lenny. Ano ang pinagsasabi dito? Yan, tingnan nyo ang website nila, puntahan nyo na lang, obp.gov.ph. Ibig sabihin, palamuti din si Sarah. Kasi kung yung website na yon, nandoon ang mga programa na dapat gawin ng OBP, yun yung kanilang goals yung kanilang mga dapat gagawin. Kasi sa saligang batas, wala talaga siya. Tama si Rookie. Palamuti lang kayo, wala kayong trabaho, pero ginawa nyo yung OBP. Ibig sabihin, hindi ka palamuti, may gagawin ka. May trabaho ka, meron kang gustong gawin, kasi kung ayaw mo maging palamuti pero binabayaran ka ng 250,000 ay mahiyahimaya ka naman. Pero ang tanong, Baroque, sa sinabi mo ano bang ginawa ni Lenny? Huwag ka na magsinungaling, Roque. May ginawa naman si Lenny kahit papano, mas kinalutang din yan. May ginawa din yan. Ano ba ginawa ni Lenny? Bakit may pondo?
Kung wala palang gagawin si Lenny, bakit nyo pinopondohan nung time nyo? Bakit may pondo ang OBP na milyon-milyong piso? Kung wala naman pala, di sana, hindi nyo na nang pinondohan. Zero budget. Tanga talaga to si Roque, ito, common sense. Ibig pala sabihin, ginawa lang yung obp.gov.ph nung time ni Tamilmil? I don't think so. Diba? Ano pa? She was just a decoration. Mga kakamping, decoration lang pala ang mamalenin ninyo ang tindi mang alipusta. Eto pa sabi niya. Ang kapal talaga ng mukha nitong talakitok na ito. The fact is, BP Sara has risked her life against the CPP-MPA terrorists and against drug lords and cartels. Just as her father did, the security needs of ours are truly different. Really? Kasalanan ba namin yan? Kailan pa siya pumunta sa mga CPP-MPA? Di ba kinikwento nung tatay niya, umakit sila sa bundok na ikisalamuha sa CPP-MPA? O paano naging delikado buhay niya? Tapos gumawa siya ng sariling multo. Ang gusto nyo, protektahan namin siya with our taxpayers' money? Gago! Yung sinasabi mong cartel, mga drug lords. Tatay niya nga, kasama si Michael Yang. Yung kuya niya, kasama yung Dennis Tan. Tapos sasabihin niya mo, alanganin sila sa mga drug lords and cartels. Sila nga yun. Tangina talaga mga kababayan. I'm just pulling my hair. Kaya mahirap kayong kampihan ng mga progressive group. Mahirap kayong kampihan. Tingnan mo yung buhok ko, Roque, ayaw na bumaba dito. Talagang parang gusto kang sabunutan ng buhok ko. Tingnan mo to, Elora. Kahit anong gawin ko, ayaw talaga. Maski na maligo ako, nakaganyan pa rin yan, Mami B. Diba? Di ba Mamita, ikaw Mamita, Star Talk, anong masasabi mo dyan sa statement ni Roque? Nangangadim daw ang buhay ng favorite mong BP, Tamilmil, dahil siya po ay pumupunta sa mga CPP-MPA. Pinagpapawisan ako ng malamig, mamamatay na yata ako dito. Hindi ko alam. Ang ina, Roque, napapakain ako ng marami dahil sa statement mo. Na-stress ako sa'yo. Nagbi-binge eating ako. Putragis ka. Tingnan mo ang kagaguhan na statement nito. Nonsense, motherfucker. Diba? Inutil ka. Hayop ka. Sige, demanda mo ako, Roque, dahil minumura kita. Kayo ba maniniwala kayo dyan sa explanation niya? Dahil daw, tinutugi siya ng CPP-MPE, dahil daw drug lords at cartel, is just a baloney. Why don't you stick your foot to your mouth, Roque? Yun na lang, if you're that flexible. Sige, gawin mo. Baka kabiliban pa kita, hayop ka. Now, mga ping, pagtanggol nyo si Mama Lenlen ninyo, binabatikos, dekorasyon lang pala ang Mama Pengs nyo. Sino bang mga makapengs dito? Pagtanggol ninyo si Mama Pengs, kayo naman, nakakaasar kayo. Hindi ako magtatanggol dyan. Tinira-tira ko nga yan. Ano ako, babalimbing? Ano kayo? Bahala kayo magdepensa dyan kay Mama Lenlen. Diba, Elora? Eto pa. Punta naman tayo kay Hontiveros. Si Hontiveros din. Sabi niya, on the high-profile fugitive found in former... kay Roque, yung sa bahay niya, yung dalawa, yung fugitive, yung lalaki. Fugitive pala mga kababayan tingnan nyo to, galing po kay Sir Benji Nandyan yung details doon lalaki, nagkunwaring Cambodian, pero in-check pala at wanted. Baka nga iniisip yan yung actor doon sa pulburon video nila, tingnan nyo yung tinga, pareho. Ano gagawin nyo ngayon dyan? Ay, deport nyo na yan, di kaya ikulong nyo muna. Ipaon nyo muna kay Peryong at Dagol, tapos pag natapos na yung sentensya, punta nyo doon. Ano ang sabi ni Risa Hontiveros? Hindi la basta-bastang Chinese ang nagtago sa sinasabing bahay ni Harry Roque. Itong si San Liming ay bigating pugante na nasa red notice ng Interpol.
Kaya nakakapagtaka na sa dami ng bahay sa Pilipinas, kay Roque pa talaga napunta ang pugante. May punto naman. Sabi ni Roque, binet daw niya, yung babae daw ang kausap niya. Ganon, really? Really, Roque? Ha? Parehong mga pugante. Wala, Roque. Huling-huli ka. Ha? Ikaw ba ay protector ng mga puganting inchik mula China? Kasi panay ang balik mo ng China eh. Di ba? Nakailang balik ka papuntang China. Yung inaakusan yung si former Senator Trillanes na mercenary, binebenta yung mga ganito, hindi pala. Siya palang nakikipagbakbakan para sa West Philippine Sea. Ako nabulag din ha. Senator Trillanes ha, email mo ako. Yung mga nakakilala kay Senator, ikakandidato kita talaga dyan sa Caloocan pag itong mga to na napakulong mo. Di ba, Senator? Text me. Ikaw talaga. Yan. Talaga namang nakakapagtaka. Pare-pareho tayo ng iniisip. Bakit dun sa bahay ni Roque, sa dami-dami ng mahal pa yun? Bakit pa dyan sa Golf and Country Club? Pwede naman siyang magrenta yung talagang matataguan. Yung pwede niyang, yung mababayaran. Siguro iniisip niya, dito hindi naman makakapasok yung mga yan eh. Mayayaman ang mga nandito. Yari ka. Diba? Sana nagtago ka doon sa mga liblib. Naghukay ka na lang sa ilalim ng lupa para di ka na nakalabas. O di kaya, pumunta ka kay Kiboloy, doon sa Airbnb ni Kiboloy. Baka marami pang kwarto doon. Mali kayo ng tinakbuhan. Pero Roque, you have a lot of explaining to do. Yari ka. Ontiveros, ipatawag mo ulit yan. Galing-galingan mo naman ang pagtatanong next time. Diba? Anong sagot lang ni Roque? Sabi niya, Roque, kay Senator Risa Hontiveros, Pogo probe, wag gawing political witch hunt. Mamaya political harassment. I urge Senator Hontiveros to stop turning the ongoing government probe on illegal pogos into a political witch hunt of individuals, including myself or very close to the Duterte family. Really? Nasaan ang pruweba mo? Political witch hunt ba na dapat panagutin yung mga taong sangkot dyan sa kadumal-dumal na ginagawa ng mga illegal na pogo? Gago ka pala eh. Ikaw ba'y nakinabang sa mga illegal na gawain ng pogo na ito? Yun ang dapat tanungin sa Roque. Ngayon, mga kababayan, eto na. Sa balita ng Philstar Global, isa sa mga headlines nila. Roque, wipe, face, PAOK probe following arrest of fugitive. There you go. Another domino will fall. Sabi po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, yung mag-asawang Roque at ang asawa niyang si Myla will be among those investigated following arrest of a fugitive in a house owned by company they have interest in. Yun. PAOK Undersecretary Gilbert Cruz in an interview with Storycom One News said owners of the corporation that owns the raided house in Tubang may face charges for harboring a criminal. Ay, yari ka, Roque. Okay? Sinasabi niya company. Pero pagdating sa lower house, akin pong bahay. Ilang beses, pinakitaan natin kayo ng video, ilang beses niyang sinabi, aking pong bahay, aking pong bahay, aking pong bahay. 3 times ipinagkanulo niya ang sarili niya. And then the chicken crows. Ayan, Roque, 3 times mong binitray ang sarili mo. 3 times din tumilaok si chicken, 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 chicken. Diba? Yari kayo. Kasama ang asawa niya na iimbestigahan. Dapat lang yan. Marami po yan. Meron nga daw po, di umano. Meron yata silang pogo. Ayan. Kala nyo, baka yung corporation nga, yung PH2 Corp, sila rin yan. Di ba, Mamita? Naku, maganda sana kung ganun yung tawa ni Mamita ang mga dito, no? PH2 Corporation. Sino mga nandyan? Baka nga Roque.
Di ba? Walang iya eh. Kaya yari kayo, ha? Yari kayo. Pati yung asawa mo na damay na. O, pasensya naman po, Miss Myla Roque, ha? Sabi dito, kasama kayo eh. Alam nyo ba, pahabol na lang natin. Ang Pangulo, itinalaga pa si Roque. Inappoint si Roque. Pero hindi po si Harry Roque. Yung undersecretary ng DTI, si Miss Roque. Ha? Babae po. Hindi ko alam kung related siya kay Roque o baka kapangalan lang. O baka sa asawa niya. O hindi naman po natin pinipulaan yung acting secretary ng DTI, si Miss Roque. Nakalimutan ko po pangalan niya. Madam, pag-igihan mo, iwaksi mo yung sumpa kay Harry Roque. Pasensya naman po, madam, ha. Pero magaling daw po eh. Kasi siya yung sa MSME, siya ang nag-handle nung. Kaya huwag kayong mabibigla. Ha? Roque? Hindi po. Mabuting Roque po si madam, no? Kakampi po ng Pangulo. Hindi yung si Bibi gandang pangit. O, di ba? O, kayo po, ano pong inyong masasabi diyan? Si Bato, naglalament, no? Nagbibigay na naman siya ng kanyang painful sorrow. Nag-iiyak na naman. Oy, Guanzon, umiiyak na yung beshi mo. Inaantay kasi ni Guanzon yan, iiyak si Bato. Tapos si Bibi Gandang Harry, ayun, iimbestigahan ng PAOK kasama ang kanyang asawa. At the same time, winalanghiya niya po si mama ng mga pengs. Bahala na yung mga pengs na magtanggol sa kanilang mother pengs. Pero Roque, baboy, sabi niya. Eat more baboy. Kung yung Chick-fil-A, sabi nung baka, eat more chicken. Sabi naman ni chicken, mamoy. Roque, yan, buti nga sa'yo, be. Darating na rin ang karma mo. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.